So, hello class! Hello grade 1! I am Teacher Maika. Ayan, bago tayo magsimula, magbilang muna tayo ng 1 hanggang 10. Magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, mahusay. So, ngayon naman, subukan naman natin magbilang ng mga numero gamit ang wikang Ingles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bigyan niyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa pagbabawas o subtraction. Sa pagbabawas o subtraction ay gumagamit ng mga simbolong pagbabawas or minus at kabuuan o equals. Okay class, ulitin natin. Ano ang simbolong ito? Tama, ito ay simbolo ng pagbabawas o minus. Ulitin nga natin, minus. Okay, mahusay. So ano naman kaya ang simbolong ito? Magaling! Ang simbolong ito ay tinatawag na kabuuan o equals. Ayan, meron ako ditong halimbawa. Nakalagay dito, magbabawas na ako ng mga hindi masustansyang pagkain. So, mayroong 6 na pagkain. Bawasan natin ng hindi masusustansyang pagkain. Ilan na lang kaya ang matitira, class? Mahusay, ang natira na lang ay yung 3 pagkain. Okay class, pag-aralan natin ang nasa larawan. Ayan, so nakalagay dito, ang subtraction sentence ay may mga bahagi. Ayan, yung unang bilang, yung number 9, ang tawag sa kanya ay minuend. Ang minuend class, ito yung bilang na binabawasan. Meron diyang minus sign, ito naman yung simbolo ng subtraction. Then yung 8 dyan, ang tawag sa kanya ay subtrahend. Ito naman yung bilang na ibinabawas sa minuend. Meron diyang equal sign. Ito naman yung kabuuan na. Then, yung number 1, difference. Ayan na yung sagot sa proseso ng pagbabawas. Okay, naintindihan ba ng grade 1? Okay, mahusay. Okay, class, ulitin nga natin. Yan, minuend. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Minuend. Ito ang mas malaking bilang na nasa unahan ng subtraction sentence. Ito ang bilang na binabawasan. Ayan, so next, subtrahend. Ito ang tawag sa bilang na ibinabawas sa minuend. Ayan, minus sign, ang tawag sa simbolong ginagamit sa subtraction. Ayan, difference. Ito ang sagot sa proseso ng pagbabawas o subtractional. Ayan ang set na natira kapag ang subset ay ibinawas sa mas malaking set. Ngayon ay alam niyo na ang mga bahagi ng subtraction o pagbabawas. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating aralin. Muli ako ang inyong guro, Maika Villajego, na nagpapaalala na mag-aral ng maigi para ang buhay ay mapaigi. Paalam mga bata!